po sa lahat, sa 39 million viewers. Magandang gabi sa iyo. Usapin ko lang si Jonathan. Hello po, magandang gabi. Magandang umaga, Lods. Mahina yung signal ko. Ay, no, wala. Selmar. Mahina nga yung signal. Actually, kumakain ako. Hindi ata ako natatanda ni Jonathan. Ay, hello, Lods. Boses lang na ano ko, pero nakalimutan ko yung ano. Magandang gabi, magandang gabi. Pwede ako magtanong na lang ako. Natatandaan mo na meron ka pang assignment doon sa amin sa TR, tinakasan mo. Ha? Hindi pa ba tapos yun? Ha? Ano ba yung assignment ko? Sagot ko nung nakaraan na. May sariling mundo eh. Pwede ako magtanong? Mahabang panahon na, hindi mo na binalikan yung assignment Hindi, ko. ang ano ko, pwede ba ako magtanong? Tungkol kay Maria. Ano ba yung tanong mo? Tungkol kay Maria? Ano ba, magtatanong ka o maglalatag? Minsan kasi, ganito yan. Kaya nga, magtanong ako, magtanong na lang ako. Magtanong na lang ako para mas maganda. Sige, anong gusto mo? Maglalatag ka o magtatanong? Tanong na lang ako para medyo okay naman yung platform nyo. Medyo tahimik eh. Okay? Pwede na akong tanong? Para medyo... Ano ba religion ni Kuya Jonathan? Sige. Ano nga religion mo? Catholic, brother. Dating nominal Catholic. Jonathan, Muntik ano na ako religion na-convert mo? sa ibang sikta. Nominal Catholic ako pero ngayon practicing Catholic. Dating nominal Catholic. Ngayon practicing Catholic na. Ngayon mo lang pinapractice maging Catholic? Opo. Ngayon practice. Okay. Mamaya ka na lang, Jonathan. Si Tatay Sander muna. Maayos ko kausap eh. Ano ba tanong niya? Tatay Hindi si Kuya Sander. Dark Horse, oh. Ha? Tatay Sander, magandang gabi sa iyo. Itong tanong ko, ito Ako, yung tanong ko. siguro Ang tanong ko, ang ito dapat yung na tanong po ko. na mauna. Sa susunod na lang po ako. Sige. O, walang Jonathan, sasagot? mag-good wishes sa iyo. Walang sasagot. Walang bawal magtanong muna ngayon. Sige, magtanong ka na. Okay. Unang tanong ko, may mababasa sa Biblia ba na 3 persona? O, ano na? Alam ko na magtatanong ka. Magtanong ka na nga. Yun nga, may 3 persona ba ayon sa Biblia mababasa? Biblical ba ang 3 persona? Palwarming, ganon. Di ba sa Biblia ba may mababasa ba na may Ama, may Anak, may Holy Spirit, 3 persona? Meron ba? Wala. Chat pa yata ito, nagtuturo pa ng itatanong eh. Di ba sa Biblia? So, ito po ay isang aktwal na mangyayari sa hinaharap. Pero hindi yung mga nakasulat dyan. Literal na aral ng Iglesia ni Cristo. Na literal na umakyat sa sikat na araw. Ano po? Pakiulit po ng sagot po. Sabi ko po, may kukuha yung sagot nyo. Medyo nawawala po ako kasi po sa boses nyo po. Pagpapasensya nyo na po ako. Ako po medyo mahina po ang aking pandinig lalo na po sa
ganyan kanipis na voice changer, medyo hindi po ako nakakarinig Sige ng po. maayos. Sorry po ha. Ang gusto po sabihin ni Kuya, and pala. Medyo mainam-inam na din po. Sige. Ano po yung tanong niya dyan? Bali po, ito po ay isang katuparan. Yun po ang narinig. Yung huli pong pagkasabi niyo po ay ito po ay isang katuparan. Yun po ang narinig ko po. Tama po ba? Ang sabi ko po, yan ay hula na natupad sa Iglesia ni Cristo. Opo. Ganito po. Kailan? Ang tanong ko po ay kailan naging isang ganap na anong tawag dito? Naging isang ganap na naging natupad. Kailan po naging isang ganap na natupad ang hula kong ito? Alin dyan? Aling bahagi po dyan? Yung Kasi, pong 7, 2 hanggang 3. Kailan po naging isang ganap na natupad ang hula pong ito? kaming mga Iglesia ni Cristo po, sumasampalataya kami na yan ay natupad sa pangangaral ng kapatid na Felix Manalo. Na siya yung tinutukoy dyan na may taglay ng tatak ng Diyos na buhay. Na ang tatak na tinutukoy po ay Espiritu Santo batay sa Efeso 1:13 hanggang 14. Na yung kanyang gawain pagtatatak o pangangaral sa mga lingkod ng Diyos. Pero hindi siya nag-iisa. Kasi ang banggit dyan, di ba? Hanggang sa amin matatakan. Marami sila. Mayroon siyang kasama. Mga ministro at mga manggagawa. Yun ay natupad sa panahon ng pangangaral ng kapatid na Felix Manalo. Opo. At salamat po sa inyong matapat at napakaganda pong pagpapaliwanag. Ako po ay nakikinig ng maigi po sa inyong platform. At nandito na po si Jonathan Silmar Bayata yan. Pero siya na po, Tapos na po yung tanong nyo, Kuya Sandra at Tatay Sander? Clarification lang po kasi iyon. Opo, Pero- kumbaga yung sinagot ko po sa inyo ay Tapat ano na lang sa po yun, pagbubuod. Pero malawak po kasi yung talatang yan eh. Opo. Oo. Pero bago ko po ibibigay kay Jonathan Silmar ba yan? Hindi kasi ulit. Bago po ko ibibigay kay Kuya Jonathan, Sige, Lods, ako na. Wala kasi, mahina yung signal. babalikan ko pala. po yung una ko pong Sige, ano tanong. na. Ito po aba ay magiging isang aktwal na katuparan sa hula? Ako Sagutin nyo lang po Kung na ang po. tinutukoy nyo po, ito ang kahulugan niyan. Sa 1:19, ang sabi kay Apostol Juan, isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo at ang mga bagay ngayon, present. Nakita mo, past. Mga bagay na ngayon, present, at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Future. Kaya Maliwanag itong Apokalipsis, naglalaman ng mga bagay, mga pangyayari sa past, present, and future. Opo. Yung Apokalipsis 7:2, future mangyayari yan. Opo. Maliwanag po. Maliwanag na ito po ay magiging isang aktwal na magaganap o mangyayari sa hinaharap. Maliwanag po ang sagot. Salamat po. Sige po. Ibibigay ko na po yun pala. kay Jonathan. yung pala yung tanong nyo po, Opo. kung yun kailan lang po. matutupad. Opo, magaganap. Kailan magiging magaganap at matutupad. Salamat po at ibibigay ko na po kay Sir Jonathan. Okay. Magandang gabi po ulit sa lahat. Salamat, Lods.
So, suportahan ko lang kay Sander bago ako mag-umpisa sa aking pinakatanong talaga. Sa paliwanag nyo, sinong Bible scholar nagpatibay sa inyong mga argumento? Ganito ha, Jonathan, paunawa Hindi. namin sa Hindi, iyo. pag sample lang nga bago ka magsagot. For example, ako naghanap ako ng... Ayaw mo Hindi, kaming bago pasagutin. O, muna, sige, bago ikaw muna na lang. sagutin. Kasi ako, kung wari ako naghanap ko ng katotohanan, di man pwede na sa iyo manggaling. Dapat may patunay ka. Sa iyo, ganun yun eh. Sige, sagutin mo. Ayaw mo nga kami pasagutin. Sige na, sagot na. O, tumahimik ka, pakinggan mo yung sagot. Yung mga Bible scholar, kung sino man yung sinasabi mo, hindi yan napangaralan ng kapatid na Felix Manalo at hindi napaliwanagan sa mga katotohanang nakasulat sa Biblia, lalong hindi nila nasampalatayanan. Paanong isusulat yan ng mga scholar? Hindi nila nauunawaan ang hiwaga na nakabalot diyan sa banal na kasulatan. Kahit yung apokalipsis na yan, hindi naman nila alam ang pangangaral at pagpapaliwanag na ginawa ng kapatid na Felix Manalo. Paano mo aasahang gagawa sila ng komentaryo tungkol dyan? Okay, follow-up question. Sinong mataas, mga Bible scholar o si Felix Manalo? Hindi kami nagpapataasan, no? Di, ang ibig kong sabihin, sino ang binigyan ng authority? Mga Bible scholars o si Felix Manalo? Authority na ano? Anong authority? Linawin mo. Authority. Galing sa Diyos. Ang mga sinugo ng Diyos ang may legit na authority. Dahil sa 1:34, ang mga sugo ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Hindi sinabi ang mga scholar ang nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Ang kapatid na Felix Manalo, katuparan ng sugong hinuhulaan sa banal na kasulatan. Kung authority ang pag-uusapan, walang authority ang mga scholar tungkol sa pagtuturo, pagpapaliwanag kung ano ang mga kalooban o salita ng Diyos. Interpretasyon nila yan. Nagko-kontra-kontra pa nga yung mga scholar na yun sa mga komentaryo nila eh. Saan mababasa ng mga Bible scholar na pupuntrahan? Mag-aral ka nga. Huwag mo hanapin sa akin sa Biblia. Scholar yan eh. Magbasa ka. Sige. Okay, ito na lang. Ayaw mo sagot. Ito na lang. Sa ano po. Sinong author, Paano kung may sinong mabasa author ng akong Biblia? Jonathan? Sinong author ng Biblia? Ang Diyos. Okay. Kung ang author ang Diyos, sino ang inutusan ng Diyos? Si Felix Manalo o mga Bible scholar? Ay, Sige, saan mo nabasa kontrol. mga Bible Kung kaya mo scholar sagutin. inutusan ng Diyos? Kung kaya mo sagutin kontrol, Hindi, nagtanong ako, kayo sasagot. Hindi, kasi nandun sa tanong mo yung sagot mo eh. Lumalabas dahil tutol ka sa kapatid na Felix Manalo, palalabasin mo, may scholar inutusan. Saan mo naman nabasa ngayon ng mga scholar ng inutusan? Okay. Yun. Sabi ko kanina, ang unang tanong, di ba, ang author ang Diyos. Tama Ay ako mali? hindi. Nasa tanong mo nga yung sagot mo eh. Hindi, ulitin ko ang tanong. Sabi Diba, mo. ang tanong ko, sino yung author ng Biblia? Hindi man pwede na bumagsak galing sa langit yan. Yung nga sinasabi natin, guiding Holy Spirit, di ba? Oh. Ngayon, Bakit ang pinagpilian mo scholar at ang kapatid na Felix Manalo ay guiding Holy Spirit pala? ang sabi niyo kasi ang aral niyo galing kay Felix Manalo. Kaya ako naghahanap ako ng Bible scholar. Kaya ang una kong tanong, Bakit nga hindi mo sinama sa choices mo yung Holy Spirit? Bakit scholar? yun nga yung una kong tanong. Saan galing yung turo ng kapatid na Felix Manalo, Jonathan? Di ako ang nagtatanong. Mamaya ka na magtanong. Hindi nga, Ako muna kasi yun ang magtanong, kini-question mo eh. Para hindi tayo magulo. Ako muna magtanong. Mamaya ka na daw, tay. Ngayon, ang inaamin mo kanina, ang author ng Biblia, walang iba kundi ang Diyos. Sino yung inuutosan ng Diyos para gawin ang kanyang
kalooban para yung sinabi na ang salita, ang Biblia, salita ng Diyos. Sino ang inutosan ng O, Diyos? saang panahon? Saang panahon? Manok. Tanong ko saang panahon? Maraming inutusan eh. May panahon ni Moises, may panahon ni Noe. Hindi naman Manok pwede ang yung sumulat ng daong ni Biblia. Noe. Ngayon iuutos. Anong Isa-isa panahon? lang, isa-isa lang Ipaliwanag ang mo kung sagot. anong panahon. Ano, nasagot na? Parang bumalik yata yung tanong Ako nagtanong. Gamit niya, espiritu siya eh. Kabira, mag-isip ka naman, Jonathan. Inamin Oh, mo, Jonathan, inamin mo sagot kasi ko sa- kanina, ang ang tanong- author ng tanong ko sa'yo, Biblia, Jonathan. ang Diyos. Sino ngayon ang nagsulat ng Biblia? Kaya nga pinasok ko kanina, si Felix Manalo ba? O ang mga Bible scholar? Na ligtas yung Israelita sa Ehipto, inutusan ng si Noe na gumawa ng daong. Inutusan si ganito, inutusan si ganon. So anong panahon yung tinatanong mo? Bible scholar, ikukunik mo si Felix Manalo, may connection ba doon sa mga Bible scholar? Yes or no? Ganito Kuya Controverse. Kahit yung mga apostol, Jonathan, hindi sila nagsalig ng kanilang turo sa mga scholar. Yes, tama yun kasi may oral tradition kami. Pero hindi ko ipapasok yung oral tradition. Dito tayo sa mga Bible scholar. Oo, kasi hindi rin naman namin tatanggapin yung oral tradition mo eh. Huwag mo ipapasok yung oral tradition mo, hindi mo nga tinatanggap yung pagigisugo ng kapatid na Felix Manalo. Tingin mo, aasa ka na tatanggapin din namin yung oral tradition mo? Ito na lang, baguhin kong tanong. Bakit ko paniwalaan ang turo ni Felix Manalo? Yan na lang. Bakit ko paniniwalaan ng Bible scholar? Ang sagutin yan. Dapat mo Pinusuko. paniwalaan ang turo ng Ako ang nagtatanong, bakit ko paniwalaan Felix ang turo Manalo. ni Felix Manalo? Yun ang tanong ko. O, next. Nasagot na ba? Nasagot na? Bakit ko paniwalaan ang turo ni Felix Manalo? Bakit? Controversy lang pala katapat eh. Bihira sampalataya sa Bible scholar. Hindi naman sinugo ang mga Bible scholar eh. Sige, Jerome. Anong religion mo, bro? Tumataas na yung tune eh. Anong religion mo, bro? Kalma lang tayo. Jerome. Sige po. Na, Anong religion mo? Si Jerome. Ako? Sige, Jerome, si Jerome. Sagutin niyo muna. Hindi niyo pa nasagot yung yung tanong ko. Bakit ko paniwalaan si Felix Manalo? Bakit ko paniwalaan si Felix Manalo? Mamaya na. Okay, Mamaya na. Bumaba ka na eh. Kay Jonathan. Mamaya na lang po kasi Sige. medyo personal na Ryota, po ikaw muna, Ryota. Ganito na lang natin kasi kailangan yung conversation natin is medyo kalmado lang. Hindi naman ako kalaban. Ay, hindi. Akala ko magtatanong ka, Ryota eh. Bakit? Sasagutin ko tanong mo, Jonathan, na makinig ka. Baby, amayin mo yan. Kunin ko lang tong Jonathan na to. Sige, sagutin mo yung tanong ko. Sagutin ko lang si Jonathan. Sige. Makinig ka, sasagot na nga. Bakit, sa sarili ko, bilang bagong kaanib sa Iglesia ni Cristo, bakit ko pinaniniwalaan ng kapatid na Felix Manalo? Una, Juan 3:34. Nakasulat doon, ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Ano ba dinala ng kapatid na Felix Manalo? Dinala niya ang aral ng Diyos. Inaaral niya yung mga salita ng Diyos sa Biblia, ipinangaral niya yung kaligtasan.
Yung pangangaral ng Panginoong Hesukristo ng panahon niya, ng pagtatatag ng iglesia, ipinangaral ng kapatid na Felix Manalo. Lahat ng may kinalaman sa kaligtasan, ipinangaral ng kapatid na Felix Manalo. Yun ang dahilan ko kung bakit ko siya pinaniniwalaan. Sabi mo kanina, ayon sa'yo. Sino ka para paniwalaan Turuan ko? ka ba ng Bible scholar Sabi mo kung kanina, paano ka ayon maliligtas? sa'yo, ayon sa'yo. Sino ka para Ba't ka paniwalaan nagtanong ko? sa akin, hindi ka pala maniniwa? Naghanap nga ako ng katotohanan eh. Sino ka para paniwalaan kita? Wala. Kasi sabi mo kanina, ayon sa'yo. Ibig sabihin, opinion mo lang. Ha? Ngayon ang tanong ko, sino ka para paniwalaan kita? Iglesia po ni Kristo. Yes. Yes. Okay, ang tanong Yung po mo, yung iglesia ni pananaw Kristo nyo. ka. Tama po ba? Ang tanong, Yun ang ang nakasulat iglesia sa ni Kristo Biblia. ba may connection sa mga Tahimik ka apostol? na, Jonathan. Magulo si Jonathan. Magulo si Jonathan. Magulo si Jonathan. Yes, meron. Hindi lang sa mga apostol, kay Kristo mismo. O, next na, Kuya Jeroni. Ako muna po, para hindi... Mamaya ka Saan muna, mababasa Jonathan. na Pag kayo ay sumingit connection ka, sa mga bababa apostol? kita. Saan mababasa? Jonathan, Ayan, hindi mo na sumingit time. na naman. Mamaya po. Hindi mo na time, Jonathan. Ay, Mamaya ka marko na. na to, Kuya Bibigyan muna ako Controverse. ng- Jeroni, next question. Okay, sige po. Dahil sinabi niyo po na kayo yung nasa katotohanan, paano po yung iba? Yung ibang mga churches, kiniklaim din nila na sila yung nasa katotohanan. Ganito yan, Kuya Jeroni. Sabi sa Isaiah, kung hindi sila magsalita ng gayon, tunay na walang umaga sa kanila. Ano ibig sabihin ng walang umaga? Walang kaligtasan sa kanila. Ano yung barometro para malaman natin kung sino yung totoo? Sa kautusan at sa patotoo. Yung kautusan, yun yung mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Okay. Tama po sa Biblia ang sinasabi niyo. In Bible basis. Ngayon po, Kuya ganito po, BBC, wait lang po. Magkasalita na po ako, siglat lang po. Church history po tayo. Sa church history po, kung ano po yung totoong iglesia, nanggaling po ito kay Kristo. Hindi, Jesus. magtanong lang po kayo. Magtanong lang po kayo. Sige po. Galing po Kuya BBC, ang iglesia na sinimulan mula hanggang ngayon, nagmula po kay Kristo Jesus. Tama po? Ano po? Pakiulit po. Yung iglesia na natayo mula ng 2,000 years ago hanggang ngayon, galing po kay Kristo. Tama? Galing Kung yung tinutukoy mo, yung iglesia ni Kristo na kinaaniban namin, yes. Hindi po sa inyo lang. Kasi marami pong iglesia, hindi lang naman po kayo eh. Maraming nag-aangkin na iglesia na tunay Hindi, din ano, daw sila. Iglesia po Marami nga. Pero Tagalog paano po kasi. natin malalaman kung sino talaga yung tunay? Sabi sa Efeso 4:4, pakinggan nyo po sabi dito, may isang katawan, may isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya. Hindi iba-ibang pananampalataya. Isang bautismo. Pakinggan niyo po muna, hindi pa tapos. Isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasa-ibabaw sa lahat at sumasa-lahat at nasa lahat. Yan yung barometro ng mga tunay na Kristiyano, tunay na iglesia ni Kristo. Isa lang yung katawan. Alin yung katawan? Iglesia. Colosas 1:18. Di ba? Isa lang ang Panginoon, ang Panginoong Hesukristo. Tama po Isa kayo. ang Diyos na Ama ng lahat. Tama po Yung Ama kayo. ng Panginoong Hesukristo. Tama po yan. Kuya BBC, Ngayon po, kung yung iglesia galing po sa Panginoong Hesus, siya po yung pinagmulan nun, bakit po marami nagkiklaim 1990 na nabuhay pa lang sila, nabasa lang nila, naaral lang ang Biblia, sinasabi nila sila yung tama.
Matagal Yun po. nga, 2,000 years ago. binasa ko nga po sa inyo yung barometro, Meron na po yung kasi. mga pamantayan. Yun bang nakasulat dito sa Epeso 4:4 hanggang 6? Yun din ba yung barometro o pamantayan nila? Di ba hindi? Kasi nga yung iba, sabi dyan, isa lang yung pananampalataya. Yung iba, sekta-sekta. Iba-ibang pananampalataya yon, hindi isa lang yon. Isang Diyos at Ama ng lahat. Yung iba guys, Tangian yan, git ni Kumersi. Yung nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Nangangaral gamit yung Biblia, pero hindi sapat yun. Na sila ituring na sugo. Yung binanggit naman ni Baby Shield, yung kautusan, yung kautsan, yun. Kailangan nga, nakabase sa mga banal na kasulatan, yung tinuturo. Pangalaw, wala silang patutuo ng hula. Hindi gaya ng kapatid na Pelisyoy Manalo. May mga patutuo ng hula. Excuse lang po. I'm not to interrupt na